Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back ngayon sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online leading application. So i-share ko sa inyo yung mga bagong comment na nababasa natin sa mga comment section, mga videos natin dito sa channel natin. So maraming bago, but then related pa rin sa mga online leading application. Then yung mga opinion ko is based po to dun sa mga nababasa nating mga comment, sa comment ng mga viewers natin. So kung meron akong masabing mas mali, correct me if I'm wrong, kasi alam ko maraming mga taong perfectionist yung nanonood ng mga videos natin, especially mga agent. Kaya medyo maingat na tayo this time para hindi tayo masyadong mabato ng mga negative, So napakaraming mga bagong comment, So sa halos araw-araw merong mga katanungan, na paulit-ulit na lang. Pero since para sa inyo tong channel na to, lahat ng mga katanungan sinasagot naman po natin kahit papano. So as far as I remember, merong isang nagsabi na about sa Digido po, mga ka-lifestyle, 3 beses na po siyang nabisita ng Digido, kasi nung una sinabi niya na wala pa siyang perang pambayad, balik na lang daw siya mga next month, So imagine next month meron silang agreement next month, pero ganun, wala siyang naibayad. That's why meron naman silang new agreement next month na naman, hanggang sa 3 beses na siyang binibisita ng Digido, I mean. So si ma'am nga pala is taga Valenzuela. Yes, malapit lang siguro yung kumpanya ng Digido sa Valenzuela. That's why madali lang siyang nabibisita. So tinatanong ko siya, pero hindi na siya nagre-respond, Isang comment lang yung nabasa ko sa kanya. And then meron pa ako nabasang comment, sabi niya na 2 months na daw siyang hindi tinitext, pero tinatawagan daw siya, hindi niya sinasagot. So ang tendency po talaga niyan is posibleng araw-arawin kayo niyan pag hindi kayo sinasagot. Check nyo yung sa spam messages, baka nandoon yung mga text nila. Baka kasi nag-download kayo ng apps na nagbo-block sa mga unknown numbers. Check na doon para malaman nyo kung ano na yung standing ng balance nyo, Then yes, araw-araw din po talaga papatong yung interest penalty, as long as hindi kayo nagsiset ng hindi kayo nakikipag-usap ng maayos. So posibleng araw-araw din yung pagpasok or pagpatong ng interest and penalty sa account nyo. So mas maganda kung sagutin na lang natin, then kung mapakiusapan, much better, di ba? So pero para sa akin, halos lahat ng mga online leading application hindi naman napapakiusapan. Sasabihin nila na okay, sige, i-stop na natin yung interest, pero in the end of the day, pag tingin mo sa account mo, tumataas pa rin, yung balance. Kumbaga hindi magandang kausap, or walang matinong negotiation between 2 parties. But then mga ka-lifestyle, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan kung paano nyo i-handle yung problema nyo. And then meron pa isa, nagka-record po daw siya sa NBI dahil daw siguro sa online leading application. One thing for sure, mga ka-lifestyle, ito yung tandaan nyo, walang kinalaman yung NBI. If ever na meron kayong utang sa online leading application, and it means na dahil sa ula yun, kaya nagka-record kayo. Ganito po yan, mga ka-lifestyle. If na-hit kayo sa NBI, meaning to say may kapangalan kayo na may bad record, it doesn't mean na ikaw na yon. Pinorward na ng OLA yung name mo sa NBI. That's why na-hit ka. Hindi po ganun, Again, walang kinalaman yung NBI if ma-hit ka sa kanilang agency,
So wala po yun, huwag po kayong maniniwala doon. So marami pa mga katanungan na halos hindi ko na matandaan sa dami. And then ito pa, no, si Mabilis Cash. Ito si Mabilis Cash, no, madalas na tong laman ng mga laman ng mga comments ng mga videos natin, ano, kasi medyo barumbado, abusado na rin si Mabilis Cash. Imagine mga ka-lifestyle, no, 2 to 3 days before ka mag-due, tatawagan ka na, then aalokin ka ng magandang credit, no, tataas yung credit limit mo daw if nagbayad ka ng ganitong kaaga. Ngayon, pag nagbayad ka ng maaga, tapos yung ibinayad mo, inutang mo lang din, in the end of the day, reject, no. Ganyan katuso yung mga online lending application. Bakit? Kasi siguro meron kang bad credit na or hindi nabayaran sa mga online lending application na connected sa Mabilis Cash. That's why auto reject ka. Then ito yung pinakamalupit, no, hindi mo na makukontak kasi ever since naman yung mga contact, yung mga numbers na pinagtatawag nila o pinagte-text nila is hindi mo talaga ma-contact yan, hindi mo ma-text, hindi mo matawagan. I don't know bakit, pero computer po yung may gawa ng mga numbers na yan. That's why expected na hindi mo talaga matatawagan yan. Now, ganun pa man mga ka-lifestyle, ang gawin nyo na lang, if ever na gusto nyo talagang mag-loan para hindi kayo magka-problema in the future, gumamit kayo ng ibang numbers, no. Pero hindi ko po sinasuggest po talaga ito, no, for the sake lang po talaga to ng inyong security or privacy, kasi para hindi na madamay pa yung ibang contacts. Kawawa naman, ano, kasi nalala nyo yung ginawa kong videos dati na yun na nga, may pinabarangay, no, kasi ginawa siyang contacts, no. Ngayon tinatawagan siya, kinukulit at tinatakot. That's why syempre kahit sino naman siguro, no, gagawin yung ginawa niya. Ipapatawag niya yung naggamit sa kanyang contact, no, gumamit sa kanya as a reference. So yun talaga yung posibleng mangyari, no. So kung nakapag-doon na kayo and then hindi nyo na check yung phone book nyo or yung cellphone nyo na napakarami pa lang mga nakasave na mga numbers, so as much as possible, unahan nyo na yung mga online lending application, no. Text nyo na kagad, send to many na kayo kagad na yun na nga, baka may tumawag dyan ng mga online lending application. Alam nyo na yung gagawin nyo. So ganun na kasimple, no. Again, huwag na po natin masyadong gawing complicated if nagka-problema tayo sa online lending application, ano. By the way guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do like, share, subscribe, and then hit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify po kayo sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. And then pasensya na po kung minsan lang po tayo makapag-upload ng mga videos, no. Pero mga ka-lifestyle, maniwala kayo sa hindi, everyday ko pong binabasa lahat ng mga comments nyo, suggestion, na alam ko namang importante para sa inyo yung mga sagot na namin as a OLA defender, no. Especially yung mga hindi na talaga alam kung ano yung gagawin, ano. Sobrang nagkakaroon na ng trauma every time na nakakarinig sila ng tawag, no. Yun lang po mga ka-lifestyle, no. And again, sa lahat po ng mga walang sawang sumusuporta sa channel natin, maraming salamat po. I hope continue po kayo sa pag-follow, pagsubaybay sa channel natin, kasi every now and then po nagre-research po talaga ako ng mga latest updates about online lending application, and then lehitimong biktima po tayo ng online lending application, and 100% po makaka-relate kayo sa mga opinion natin sa channel na to. So yun lang mga ka-lifestyle. So huwag nyo masyadong isipin yung online lending application mga ka-lifestyle. Balang araw lahat ng mga yan
is ma-shutdown din, no? Kasi napakaraming complaint niyan, maniwala kayo sa hindi. So kung natatandaan nyo yung top 3 ng mga online learning application na binanggit ko, madalas pa rin nasa comment section ng mga videos natin. Ito may humahabol pa, no? Si Juanhan, and then si Mocha Mocha, no? Si Manicat. So yung tatlo na yan humahabol sa most mention sa channel natin, ano? Sobrang lupit ng mga agent dito, sobrang haras. So may nababasa ako na itong mga aula na to medyo hindi na daw haras, nagbabago na daw. Okay, maniwala, malamang mga agent yung mga nagsasabi ng ganun, no? Lahat po ng mga online learning application, mga ka-lifestyle, believe me or not, meron pong mga black sheep, no? Meron pong mga agent na mga bugok, mga balasubas. So yun lang, mga ka-lifestyle. Peace.